Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, ito na naman po tayo, no? Kakakita ko lang po nitong post 3 hours ago, sa totoo lang extreme. Sabi po niya, ganito bang klase ng leader ang gusto ninyong mamuno sa ating bayan sa taong 2028? Nambubugbog ng tao ng korte na nagpapatupad lamang ng utos ng korte, no? Alam naman natin itong lahat, nag-trending to. Ito pong panununtok, mga kaibigan, ni dating Davao Mayor Inday Sara Duterte, mga kaibigan. Sabi dito, kung ang tauhan ng korte kaya niyang gulpihin, mas lalo na siguro kung ang ordinaryong tao. Halika po, panoorin po natin. Let's go. Ayan, tinawag niya. Halika daw. 2, 3, 4. Oh, and 4 consecutive big right hands coming from Mayor Sara. Oh man, that was a huge shot by Mayor Sara. Oh man, come on now. Let's go. Okay, yun po ay sheriff, ha. Sheriff po yan. Sabi dito, Mayor Duterte punches sheriff during demolition of shanties in Davao City. Sige, panoorin pa nga natin. Naghiyawan pa yung mga tao. O yun, magpa-follow up pa sana si that time Mayor Sara. Okay. Okay. Over 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order. So ito nga po, no, may punto din dito sa totoo lang extreme. Kasi nga po, itong pong sheriff na ito, ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho, no? Pinapatupad niya yung kautosang ibinaba po ng korte at siya'y tagapaghatid lamang ng order, no? At siya'y napagbuntungan ng galit. Gayon din dito, may hahanlin tulad natin dito, yung korte mismo din ang nagpataw na ng warrant of arrest dito sa kanilang kaibigan na si Apollo Kibuloy. Ngayon, alam naman natin mga kaibigan kung sino-sino yung mga nagpoprotekta dito kay Apollo Kibuloy at magpahanggang ngayon ay nagtatago pa rin at itinuturing ng fugitive or pugante, mga kaibigan. So, ito po, yung ganito pong klase ng liderato, yung ganito pong klase ng sistema, yung ganito pong klase ng tawag dito, lantarang pagsuway sa mga alituntunin na itinakda po ng ating batas, mga kaibigan. Yan po ba ay magandang halimbawa bilang isang namumuno ng bayan, bilang isang leader? Kung sila po mismo ay hindi po susunod sa mga ipinatutupad pong batas dito po sa ating bayan, how much more pag sila po ang naupo, ano pong mangyayari? Hindi po ba once is enough? 'Di ba? You do it once, siguro shame on you. But for them to do it twice, shame on us, Filipinos. Silver Voice TV, magandang gabi sa inyong lahat.